Okay. So, month of March. Malapit na naman ang Pasko. Pero mas malapit ang ano? Ano pang malapit ng maganap? Ha? Holy Week. Yan. Ano pa? Eleksyon ng ating bansa. So, kagaya ng pangako ko sa inyo, pag-uusapan po natin yan ngayon. Okay? Hindi natin pinag-uusapan dito ang politika sa church. Dahil maraming mga tao na bibwisit talaga kasi politics is divisive. Kung paano yung sports, divisive yan. Lalo na yung matitinding team naglaban. Tapos magkaiba yung team nila sa church. Nako, politics ganun din. Ngayon, gusto kong itama yung ating mata at pananaw, isip, ano ba talaga ang dapat nating gawin when it comes to politics. Hindi natin kailangan pag-usapan yan lagi, pero kailangan nating pag-usapan minsan. Once and for all. So ito po yung topic natin ngayon, church and politics. Dapat ba ang politics na sa church at ang church na sa politics? So ito yung pag-uusapan natin. So throughout the month, magbibigay ako ng mga ideas sa inyo para sa darating na eleksyon, alam niyo kung sino ang dapat yung iboto. Hindi ako magbibigay ng pangalan as much as possible. Hindi ako nangangako. Hindi, as much as possible, hindi po tayo nag-i-endorso ng mga kandidato dito. Hindi tayo nag-i-endorso ng mga grupo. Ang ini-endorso natin ay sistema at karakteristik na ito yung dapat. Okay? Ayon sa Biblia. At ang pag-aaralan po natin ngayon, dapat nga ba na pinag-uusapan sa church ang politika? Okay? So yun po yung ating simula, and then hahayo tayo sa mga darating na linggo kung ano yung mga dapat nating maintindihan patungkol dito. So ito po muna tayo. So let's pray. Let's bow our head. Panginoon, pagpalain mo ang topic namin. Alam ko may iba-iba kaming pananaw sa politika ng aming bansa, maging ng mundo. Pero ano yung pananaw mo? Kung ano yung pananaw mo, doon kami. Magkaisa kami sa sinasabi na yung salita. Magkaisa kami sinasabi ng Biblia at magkaisa kami sa gusto ng Diyos na aming sinusunod dito sa church na to. Hindi yung gusto namin ang masunod, yung gusto mo. Not our will be done, but your will be done. On earth as it is your will in heaven. Lord, be with us. Enlighten us. Speak to us. Let your spirit move in our hearts and mind. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So, church and politics. Meron pong tinatawag na separation of church and state. Ito po'y batas ng Pilipinas at batas ng Amerika at batas ng ilang bansa. Ito po ay magandang batas, pero depende sa aplikasyon. Noong unang panahon, nung bata pa si Isabel, hindi na ngayon, noong panahon ng mga emperor, pagkatapos nila Paul, Peter, nung nawala na sila, at pumalit yung mga ibang mga Christians, pinagpatuloy yung Christianity, may mga emperor na naglitawan, nakalaban ang church. Okay? Pinipersecute, pinapatay, sinusunog. Kung kilala nyo si Nero Burn, nung nauso yung pagkopya ng mga CD, ang tawag Nero Burn sa computer. Nililipat yung mga data sa CD. Yung Nero Burn na yan ay galing sa pangalan ng Emperor Nero na sinusunog niya yung mga Christians sa Rome. Tinatali sa poste, nilalagyan ng tar o yung spalto, and then pag nagpa-party-party sila, sinusunog ng buhay at ginagawang ilaw ng sanlibutan. So, lumipas ang maraming taon, nagkapalit-palit ng mga emperor, then dumating si Constantine. Okay? Si Emperor Constantine na nagsabing Christian daw siya kuno. So, nilegalize na yung Christianity, hindi na pinipersecute. And then, bawat syudad sa Roman Empire, magmula sa Jerusalem, may mga tinatawag na bishop. So, sila yung head ng bawat churches, sa bawat grupo. Sa Corinth, sa Ephesus, sa Philippi, so may mga bishop yan.
Pero nung panahon na to, nung naging emperor si Constantine, under niya itong mga bishop na to. Kaya nga siya yung nagpatawag ng mga Council of Nicaea, ano yung mga doktrinang dapat tanggapin natin, yung Apostles' Creed na ni-revise sa mga council na yan. So ito, ang bishop, yung church, at yung emperor, yung state, ay magkasama. Iisa, walang separation. Okay? Walang separation. Pero ang big boss dito, hindi yung mga bishop. Hindi yung church, yung state. So ngayon, kung ano ang dikta ng emperor, yun ang susundin ng mga bishops. At ito ay nangyayari ngayon sa ibang mga bansa. Kunyari, sa China. May mga churches doon na under ng gobyerno ng China na pati itinuturo ng mga pastor, chinecheck nila. Chinecheck ng mga communist official. Pag medyo tagilid, hindi pwede yan. Kung ano ang sistema ng church, dapat approval ng gobyerno. So meron tinatawag na state religion. So itong emperor, siya ang nasusunod kung ano ang ituturo sa church, kung ano yung gagawin sa church. Walang separation of church and state. Nung namatay itong si Constantine at nagkapalit-palit na unti-unti mga emperor, bumagsak ang Roman Empire, pumalit ang Papal Empire. Hindi na emperor ang big boss, mga pope na ang big boss. Sila na ang nasusunod. Nagkapalit ng pwesto. So si pope ngayon nagdidikta sa mga hari kung ano ang gagawin sa kanilang nasasakupan. Kung dati emperor ang nagdidikta sa mga bishop, sa mga pastor, ngayon yung bishop ng Rome na tinawag na papa, siya ngayon na nagdidikta sa mga hari kung ano ang dapat gawin. At dito, nagkaroon ng mga inquisition, persecution, ang lahat ng kumontra sa simbahang katolika, ang mga hari at mga sundalo niya at mga emperor ang taga-implement ng assassination. Pati yung crusade na pumatay ng maraming Hudyo at Muslim sa Jerusalem. Nagpadala si Pope ng mga army, the Crusaders, kung alam niyo yung history, pinagpapatay nila itong mga tao sa Jerusalem, kailangan nila i-conquer. So, ginamit ni Pope itong mga hari at yung mga army nila para talunin yung mga kalaban ng Roman Catholic Church. So ngayon, may maganda bang nangyari sa dalawang ito? Na magkasama yung church and state? Hello? Kayo po yung kausap ko. May magandang nangyari sa dalawang kinikwento ko. Yung una, emperor ang boss, yung church ang sunod-sunuran. Ngayon nabaliktad, yung church ang boss, yung mga hari sunod-sunuran. May magandang nangyari? Wala. Kaya nauso yung separation of church and state. Kasi pwedeng abusuhin ng emperor laban sa church yung kanyang kapangyarihan at influensya at pasunurin sila sa politikang gusto niya. Or pwede namang utusan ni Pope o ng religious leader kung sino man sila ang hari o presidente na ito dapat ang gawin mo. Magdidiktahan silang dalawa. So parehong sablay. Kunyari, yung Maldives, merong tinatawag sila, pag Maldivian ka, dapat Muslim ka. Hindi ito secular state. Kasi yung ibang Muslim country, tinatawag nilang secular state sila. Pero bagamat Muslim sila, ayon sa constitution nila, pwedeng mag-practice ang ibang religion, hindi state religion ng Islam. Pero itong Maldives, state religion. Hindi ka pwedeng magdala ng Bible doon. Hindi ka pwedeng magdala ng rosaryo doon. Hindi ka pwedeng magdala ng cross. Anything that is not Islam, bawal sa Maldives. Kaya kung balak niyong pumunta ron, siguraduhin niyo wala kayong mga bitbit na cross. Lalo na yung malalaki kitang-kita. Nakalagay sa balikat niyo. Bawal po. Makukulong po kayo dito. Okay? So ngayon, ang secular state is an idea pertaining to secularity whereby a state is or purports to be officially neutral in matters of religion, supporting neither religion nor irreligion. So, karamihan ng bansa sa buong mundo, bagamat majority Muslim, majority Catholic, majority Protestante, karamihan secular ang state, secular state. Ibig sabihin, may freedom of religion.
kahit anong religion mo. Ganon din tayo. We are considered secular state, pero dumating yung punto ng mga 1986, 87 na ganyan, na parang kanila na tong Pilipinas, required sa school, ituro yung catechism. Bawal po yun. Hindi pwede na implement mo yung religion mo sa lahat ng tao na iba naman ang paniniwala nila. Hindi pwede yun. Meron tayong separation of church and state. Meron tayong freedom of religion. Okay? So bagamat ganun lahat, kahit sa mga Christian school, hindi na pwedeng pilitin yung estudyante na, oy, umattend ka ng Bible study. Ganun din naman tayo. We encourage, pero hindi natin ini-enforce. So ngayon, kung may separation ng church and state, pwede ba silang makialam sa isa't isa? Hello? Pwede po, hindi. Okay, ayoko magdebate rito. Depende. Okay? Kasi ganito yan. Sino yung church? Sino yung tunay na church? Tayo. Tayo yung tunay na church. Saan tayo nakatira? Sa state. Nakatira tayo sa Pilipinas. Pag sinabing state, political country. So, we belong to the church, we are the church, but we live in a state. So the separation of church and state cannot be completely implemented. Dahil the moment na yung state na kinabibilangan mo ay merong ginawang kontra sa Biblia, hindi pwede na wala tayong gawin. Okay? As long as the government is not doing illegal, ito yung submission natin sa asawa, yung submission sa mister nyo, submission sa church, sa pastor, submission sa government, may tatlong limit. Pag immoral, pag illegal, pag anti-biblical, hindi ka na dapat sumunod. Tandaan nyo yan, ha? Asawa mo man yan, church mo man yan, pastor mo yan, gobyerno mo yan, pag illegal ang ginagawa, hindi ka na kailangan sumunod. Pag immoral ang ginagawa, immoral ba yung pumatay ng kalaban? Immoral yan. Pag illegal, against the law and constitution, tapos na tayo ron. Hindi na tayo kailangan sumunod. So ngayon, ang church walang pakialam sa political affair ng bansa as long na ang mga leader natin ay sumusunod sa tama. Hindi gumagawa ng illegal, hindi gumagawa ng immoral, hindi gumagawa ng anti-biblical, wala tayong pakialam sa kanila. Okay? Trabahuin nila yung trabaho nila. Trabaho nila yan eh. The main trabaho ng church, soul winning and discipleship. Yun yung dalawa nating trabaho. Soul winning, discipleship. Soul winning, discipleship. Sila, may trabaho sila. Sino nagpapasweldo sa kanila? Tayo. Tandaan nyo yun, ha? Sa darating na eleksyon, pag may nag-abot ng pera, tanggapin nyo. Huwag nyo silang iboto. The more na malaki binibigay, the more na malaki ang chance na huwag nyo silang iboto. Bakit? Babawiin nila yan. At hindi nila pera yan. Pera ng mga nagtatrabaho yan. Natin, yung mga nagbubuwis. Wala silang karapatan maglagay ng pangalan dyan. Pati sa mga proyekto nila. Hindi nila pera yan. Ba't pangalan mo nakalagay dyan? Dapat pangalan ng syudad, hindi pangalan ng mayor o gobernador. Hindi nyo pera yan, pera namin yan. Ngayon, kung gusto nyo ilagay pangalan nyo, ilagay nyo rin pangalan namin lahat. Hello? Naintindihan nyo? May 4 ako ituturo dito sa susunod na weeks na kailangan natin gawin bilang mga mamamayan. Una, ipag-pray ang ating bansa, ang mga leader. Pangalawa, bumoto tayo. Pangatlo, kailangan nating ma-educate. Ito yung ginagawa ko. Ini-educate ko kayo, i-educate ko kayo sa darating na mga linggo. Pang-apat, kailangan nating magsalita pag kailangan na nating magsalita. Inuna ko yun. Okay? So,
Kung ang gobyerno ay gumagawa ng tama, walang illegal, walang immoral, walang against the Bible yung decision nila, wala tayong problema. We will not complain, we will not say anything. Okay? Trabaho nila yun eh. May trabaho naman din tayo. Pero kung meron isa, illegal, against the law, against the Constitution, immoral, anti-biblical, ay hindi tayo pwedeng hindi kikibo dyan. Okay? Bakit? Meron bang ganyan sa Bible? Yes. Kahit may separation ng church and state, pero the moment na pumalpak ang state, dapat makialam ang church. The moment na ang church ay pumalpak, ang state dapat kasuhan yung church. Nangyari yan sa atin. 'Di ba? Yung mga religious leader natin, hinuhuli nila kasi may kaso daw. So, it's to be proven. Wala akong kinakampihan doon. Pero tama yun. Kung yung leader sa church may sinuway na batas sa state, ang state dapat makialam sa church. Tama? Tama. Pero kung yung state naman may ginawang mali, dapat ang church makialam sa state at magsalita. Dahil ang church ang konsensya ng bansa. Kaya pag ang konsensya hindi kumibo, kawawa ang Pilipinas. The church and the prophetic calling natin. Meron tinatawag na prophetic calling. Ang leadership na tinuturo ko sa mga tatay ay the same leadership na meron ang church. Tatlo po yung leadership natin. Kings, inaral natin sa discipleship ng Friday. Anointing of kings, the leadership of kings, priest, and prophet. Tatlo to. Ito ang trabaho din ng church. Tayo ay may anointing at trabaho ng kings dito sa lupa laban sa mga demonyo. Then priest, dinadala natin yung mga tao sa Diyos at ang Diyos nilalapit natin sa tao. Then prophet. Ang prophet, tagapagsalita, spokesperson ng Diyos sa lupa. Kung ano yung sinasabi ng salita niya, ng Biblia at mensahe ng Diyos, pinapadala niya sa hari, sa leader, sa gobyerno, sa presidente o sa mga leader ng bansa. Ito yung mga halimbawa. Alam niyo yung kwento nito, si David ay umorder ng babae. Hindi naman nilagay sa plato. May babae na burara, naliligo sa labas at walang takip-takip. Mga babae, bawal ang burara. Huwag kayong magsusuot ng napakanipis na palda, 1 dangkal o 3 inches, tapos uupo kayo sa jeep, hilain nyo ng gano'n, nakakabwisit lalo yan. Tapos kahihila nyo, dito naman lumabas. Magsuot kayo ng matino. Okay? Dahil ang mga bagay na mahal, hindi nakikita kung saan-saan. Ang mga mahaling mga bagay, mga diamonds at mamahaling bag, nasa magagandang mall, sa mga mall na hindi pinupuntahan ng ordinaryong tao. Nung nasa Taiwan kami, sa 101 Tower, lahat ng mamahalin na pinamimigay, lahat ng mamahaling gamit, andun. Okay? Andun. Mga Patek, mga Louis Vuitton na ang liliit, kalahating milyon. Sabi ko, grabe talaga to mga to. Ang mamahal. So, ang mga mahal na gamit, hindi nakalantad kung saan-saan. Pag nilalantad mo yung katawan, sinasabi mo, buy one, take one to. Isang tumpok, bargain na bargain. Yung nakikita kahit sa kalsada, mga kamatis lang yun na mumurahin. Ang mga kamatis, hindi binebenta sa mamahaling mall. Alam niyo yan? Kahit pa yan tumaas ng 1,000, kamatis pa rin yan. Diyan lang yan sa palengke at sa bangketa. Pero yung mamahalin, sa mall yun, na mamahalin. Kaya yung mga katawan nyo, mga girls, huwag nyo nilalantad. Mahal yan eh, binayaran ni Jesus yan. Huwag nyo gawing cheap. Hello? Hindi ko mibo. Galit na agad. Yun lang naman sinabi ko, galit na kayo. Ano ba yan? Sa ito, si Bathsheba naliligo, burara. Ito naman si Haring David, hindi pumunta sa Bible study noong araw na yon. Hindi umattend ng prayer meeting. Wala sa Sunday service, nagkuya-kuya-kuy sa kanyang palasyo. Wrong place at the wrong time. Kita niya si Bathsheba naliligo. Wow. Sabi niya sa kanyang mga tauhan, sino yung nakatira doon? Pwede bang orderin? Siyempre, hari siya eh. Alam niyo,
Ang hari, super makapangyarihan kagaya ng presidente. Nasayo lahat ng makinarya. Na kahit mali yung gagawin mo, walang kikibo. Bakit? Takot lang nila. Takot lang nila na sa'yo ang kapangyarihan para sila ipatumba, para mawala sa mapa, at kung ano pang pwede mong gawin. Okay? So, walang kumibo ni isa. Pero, itong prophet na si Nathan, kaibigan ni David, kapartido, kasama sa kabinete. Sabi ni Lord, puntahan mo yung boss mo. Sabihin mo ganito. At ito nga yung sinabi niya, 2 Samuel 12. Sabi ni Nathan kay David, merong dalawang tao na nakatira sa syudad, isang mayaman at isang mahirap. Yung mayaman, marami siyang alagang tupa, marami siyang alagang hayop, mayaman siya. Samantalang yung mahirap, iisa lang yung alaga niyang tupa, nakapost pa kahapon yung cute. Napanood, nakita niyo yan sa Facebook? Sayang, hindi ko dinala dito. Yung gumagalaw yung tenga ng tupa, tapos kumukurap yung mata, nasa snow. Yun, cute. Cute ng tupa, hanapin niyo mamaya. So, ang sabi nitong si Nathan, may dumating na bisita yung mayaman. Imbes na kunin niya, isa sa mga tupa niya, isa sa mga hayop niya at katayin para ipakain doon sa bisita, hindi yan ang ginawa niya, kinuha niya yung cute na tupa nung mahirap na kasama niyang natutulog, kasama niyang kumakain sa lamesa, kinuha niya at kinatay niya at binigay niya doon sa bisita niya. Ano mararamdaman niyo? Ano mararamdaman niyo? Ha? Lungkot lang? Galit. Sabi ni David, sino yan? Patayin natin yan. Lagot sa akin yan. Sabi ni Nathan, kayo po yun. Kayo po yun. Mahal na hari, ikaw yun. Binigay ni Yahweh, ni Lord sa'yo, ang kaharian. Binigay sa'yo lahat ng mga ari-arian ng former king, si Saul, yung palasyo binigay sa'yo. At kung kulang pa yan, sabi ni Lord, bibigyan ka pa, dadagdagan pa yan. Pero bakit ganon? Bakit mo ginawa ito? Ang sabi dito, why you have despised the word of the Lord to do what is evil in His sight? You have struck down Uriah. Pinapatay mo yung asawa ni Bathsheba. Paano niya pinapatay? Sabi niya sa kanyang general, lumusob kayo sa pinakamatinding laban at pag nagkagipitan, iwanan nyo. Iniwanan. Napatay. So ang sabi niya, you struck down Uriah, the Hittite, with the sword and have taken his wife to be your wife and have killed him with the sword of the Ammonites. Nanguha ka na ng asawa ng iba, pinapatay mo pa yung mister, at marami pang kwentong nangyari dito. So ngayon, si Nathan, kaibigan ni David, kapartido, kabinete ni David, pero hindi siya nag-alangan i-confront si David. Ito trabaho ng church. Ang mali, kahit kapartido mo pa. Hello? Ang mali, kahit sino ka pa. Tayo, wala tayong kakampihan. Ako, ituturo ko to sa mga susunod na linggo. Wala akong party list. Wala akong partido. Kung saan sumusunod sa tama, dun tayo. Dun tayo. Pag mali, kahit paborito mo, binoto mo, ang mali. Amen. Dahil tayo, ang loyalty natin kay Lord lang. Hindi sa politician. Sa church lang. Kaya pagdating sa dulo, tayo rin yung magkakasama sa heaven. Hindi sila kasali dito. Ngayon, ang kagandahan kay Nathan, kapartido, kabinete, pero walang takot sabihan, ikaw yun. At si David ay nagsisi, kaya lang, wala, may parusa na eh. Nabuntis si Bathsheba, namatay yung bata. Next story. A prophet confronts King Jeroboam. Si Jeroboam po ay isang rebelde na tumakas papuntang Egypt nung panahon ni Haring Solomon. David, king, and then pumalit si Solomon. Solomon, sumablay. Yung requirements ng pagiging presidente, yung requirement ng pagiging hari,
nung time nila, ituturo ko yun sa susunod ng mga weeks, hindi niya ginawa. Nagparami siya ng asawa, nagparami siya ng chariot, bawal yon. And then, unti-unti nag-backslide si Haring Solomon. Alam niyo yung Ecclesiastes, pag nabasa niya yung Ecclesiastes, siya yung sumulat niyan, ang laging binabanggit doon, vanity, vanity, all is vanity. Sa Tagalog, walang kwenta, walang kwenta. Imagine mo, ang asawa mo 700 plus, wala pang kwenta. Ang kayamanan mo, kutsara mo, ginto. Plato mo, ginto. Yung mga silver ay parang basura lang na nakakalat sa kaharian mo. Tapos ang ganda-ganda ng palasyo mo. Tapos walang kwenta. The point is, pag wala ka na kay Lord, hindi na tama ang puso mo, kahit marami ka pang pera, hindi mo na nararamdaman ang saya. Kasi ang saya wala sa pera na kay Lord. Ngayon, kung may Lord ka at may pera ka pa, mas masaya. Pero ito si Solomon, hindi na masaya. And then, namatay si Solomon. Pumalit yung anak niya. Nung time ni Solomon, pinahirapan niya yung mga tao na disiplinado, talagang pag gumalaw, talaga namang believe yung mga bansang bumibisita sa kanya, pati yung reyna ng Ethiopia na nakita niya, grabe yung mga waiter mo, naka-uniforme, talagang kung makatayo, talagang ibang klase. Ay yung pala, medyo mahigpit pala si Solomon. Pagdating ngayon ng kanyang anak, si Jeroboam, naging hari, sabi ng mga tao, patay na yung tatay mo, baka naman pwedeng luwagan muna kami. Pwede namang makarelax-relax kasi ang ganda naman na ng kaharian natin. So, ang ginawa ni Jeroboam, pinatawag yung mga katropa niyang mga youth at nagtanong, nag-advise, anong gagawin natin? And then tinanong niya rin yung matatandang mga advisor, sabi ng matatanda, sige, bawasan mo na, total okay naman eh. Kasi nahirapan na sila sa panahon ng tatay mo. Ang pinakinggan niya yung bata-bata. Sabi ng mga bata-bata, kung yung tatay ko, ganito yung pinalo sa inyo, ang palo ko mas triple, mas doble, mas mahirap. Ayun, pinatawag ngayon ng mga tao si Jeroboam. Ayaw na namin kay Jeroboam, alis tayo sa Juda, nahati ang bansa. Juda, dalawang kaharian at yung buong Israel, 10 tribes. So mula noon nahati. Itong si Jeroboam ngayon, napunta siya doon sa bandang Galilee, Samaria. Tapos ito yung Jerusalem, ito si Jeroboam at yung mga priest, 2 tribo. Ngayon, ang problema na Jeroboam, nung bumalik sa exile, ang inaalala niya, baka itong 10 tribes of Israel bumalik sa Jerusalem kasi nandun yung place of worship. Nandun yung templo ni Solomon na napakaganda. Yun yung worship ni Yahweh, nandun doon. So ang ginawa ni Jeroboam, doon sa Bethel, sa lugar na yun, nagtayo siya ng sarili niyang worship center. Nagtayo siya ng sarili niyang worship service, gumawa siya ng baka para sambahin at sinabi niya si Yahweh ito. Kasi galing sa Egypt sinasamba sa Egypt yung baka And then, gumawa siya ng altar doon. So ito yon context. Dumating ngayon itong propeta galing ng Judah. Sabi dito, a man of God came out of Judah by the word of the Lord to Bethel. Jeroboam was standing by the altar to make offerings, and the man cried against the altar by the word of the Lord and said, O altar, altar says the Lord, behold, the son shall be born to the house of David, Josiah, may papanganak, sa lahi ni David, malayo pa yung kaganapan, binanggit yung pangalan, at itong mga priest mo ay susunugin dyan sa ibabaw ng altar na to. Ngayon, habang nag-worship itong si Jeroboam, sabi ng propeta, ito ang magiging sign. Mawawasak tong altar na pinagawa mo ngayon din. So sa galit niya, sabi niya dun sa mga tao niya, guard, arrest him. Pag ganun niya, naging tuod yung kamay niya at nawasak yung altar. Anointed, grabe itong propetang to. So ngayon, bakit itong propetang ito pumunta doon sa hari? Anong pakialam ng church sa politics? Anong pakialam? Kailan tayo makikialam? Pag anti-biblical, pag immoral, pag illegal. Immoral to. Anti-biblical itong ginawa nito. Kaya nakialam ang propeta, pinadala ni Lord. Okay? Kung hindi sana siya gumawa ng altar doon, walang ganun. Gumawa ng altar. Dapat isa lang ang altar sa Jerusalem lang.
Takot niya, baka bumalik yung 10 tribo doon, mawala siya ng kaharian. So, ang pagmamahal ni Jeroboam ay sa kapangyarihan niya, hindi sa tao at kay Yahweh. Hindi kay Lord. Kapangyarihan. Position. Elijah and King Ahab. Lumipas ang maraming taon. Ilang hari nang dumaan. Merong haring Ahab na nakapag-asawa ng dayuhan, ang pangalan ng asawa niya si Jezebel. Sikat na sikat ito. At itong kwento ng dalawang mag-asawang ito, si Ahab ay weak na leader. Si Ahab ay mahinang nilalang na lalaki. Hindi tunay na lalaki itong si Ahab. Bakla. Hindi siya bakla na, pero ang tawag ko bakla. Pag ikaw hindi tunay na lalaki, bakla ka eh. Yung hindi ka makapagdesisyon, yung salita mo hindi maasahan, yung pangako mo hindi mo tinutupad. Kaya may balak ako ngayon ng men's fellowship para tunay na mga lalaki ang nasa Juhiya Masilan. Hindi yung makatayo sariling paa, sariling salita, hindi mapangatawanan. Iyakin to si Ahab. Gusto niyang makuha yung lupa, natataniman niya ng ubas, may may-ari. Nagmukmok maghapon, nakita nung misis, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? Yung lupa ni kasi ayaw ibigay, bibilihin ko naman. Sabi nung asawa ni Jezebel, yun lang? Hindi mo kayang kunin, hari ka pa naman. Wait ka lang dyan, wait, bukas sa'yo na yan. Ang ginawa ni Jezebel, pinuntahan yung may-ari, kailangan ni Haring Ahab yung lupa mo. Hindi, kasi minana ko to sa mga ninuno. May batas ang Israel, hindi mo pwedeng ibenta yung minana mo. Sabi ni Jezebel, okay, bukas yari ka. Tumawag siya ng mga false witnesses, mga bulaang mga witnesses at sinabi, ito may ginawang kasalanan, itong ganito. So, pinatay nila yung may-ari ng lupa at yung lupa binigay kay Ahab. Sabi niya, ito na, nakuha ko na. Ganun lang kadali, sabi ni Jezebel. Ganun lang. Ito ang nakita ko sa bansa, sa church, sa pamilya. Every time na may Ahab, mahinang lalaki, may lilitaw na Jezebel na witch. Laging tandem tong dalawa. Nakita ko to sa mga churches. Pag yung pastor, Ahab, mahina, may lilitaw na Jezebel. Sino si Jezebel? Strong woman, madiskarte, pero controlling. Siyang nagko-control, siyang naglilid, siyang nasusunod. Bawal to sa bahay, sa mga may asawa. Sabi mo sa katabi mo, bawal si Jezebel sa bahay natin. Mas lalong bawal si Ahab. Bawal din sa church yan. Lalong-lalo sa bansa, bawal. Bawal mag-lead si Jezebel sa bansa. Bawal din si Ahab. Pero, tuwing may Jezebel, may Ahab. Tuwing may Ahab, may Jezebel. Tandem yan, riding in tandem yan. Yan ang nakakalungkot. Nakita ko, nasira yung mga church dahil si pastor ay Ahab, mahina. At nakialam yung misis o yung leader na mayroon Jezebel spirit. Bansa, ganun din. Di ba? The success of a man, behind the success of a man is a woman. Nasaan? Behind. Pero in front of a man is the fall of the leadership ng man. Pag yung babae nasa harap, bagsak ang leadership ng man. Pero behind the success of man is a woman. Dapat ang babae, back up, hindi lead. Pag naglilid yung babae sa harapan at siyang nagdi-decide, hindi, dapat ganito, Jezebel yan. Sa bahay, hindi, dapat ganito. Ano ka ba? Sino ako? Ako malaki kita rito, Jezebel yan. Wala naman Jezebel dito, di ba? Walang mga Jezebel dito. Wala, di ba? Wala. Wala. Wala ring Ahab dito. Wala. Wala. So, ano nangyari dito? Sabi ni Elijah kay King Ahab, nagkita sila. Naalala nyo, 3 taon, walang ulan? 3.5 years, by the way. And then,
Si Elijah nagtago-tago, hinahunting siya ni Ahab. At nagkita sila. Sabi ni Elijah kay Ahab, ikaw nang gugulo ng Israel. Kasi sabi ni Ahab, you troubler of Israel, ikaw yung nang gugulo sa bansa natin. Ang sabi ni Elijah, hindi, ikaw ang nang gugulo sa bansa natin. So nagbibintangan sila kung sino talaga nang gugulo. Sabi niya dito, I have not troubled Israel, but you have and your father's house, yung angkan mo, yung lahi mo, ang nanggulo sa bansang ito. Because you have abandoned the commandments of the Lord and followed the Baals. Now therefore gather all Israel to me at Mount Carmel. And the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. Itong si Jezebel, meron siyang mga propeta ni Baal at ni Asherah. 450 kay Baal, 400 kay Asherah. 850 na mga propeta, pinapakain niya to araw-araw. Budget ng gobyerno. Budget ng bansa. Tapos yung bansa naghihirap. So ang sabi ni Elijah, ipatawag mo yung 850 na yan. At doon sa Carmel, sabi ni Elijah, kung kayo totoo, kung tama kayo, magdasal kayo sa langit. Maglagay tayo ng altar, katayin niyo yung offering niyo, kayo, ako dito, buhusan niyo ng tubig yung offering niyo. Kung sino yung makakapagpababa ng apoy, kung si Baal magpababa ng apoy, siya ang tunay na Diyos. Pero kung hindi, tatawag ako kay Yahweh at pag bumaba yung apoy, si Yahweh ang tunay na Diyos. So nagpray yung mga prophet ni Baal at ni Asherah. Maghapon, walang sagot, walang apoy. Sabi ni Elijah, baka nagsisiyar, sige hintayin nyo. Wala pa rin, baka tulog o baka namasyal. Wala na, hapon na, nagduguan na. Ginuhita na nila yung mga katawan nila. Sabi ni Elijah, okay, tama na, ako naman. Sabi ni Elijah, Lord, patunayan mo sa lahat ng madlang people na nandirito ngayon na ikaw ang tunay na Diyos. Pag-pray niyang ganun, bumaba yung apoy. Sinunog yung kanyang offering na punong-puno ng tubig. Ilang balding tubig yung nilagay. Tapos nagsigawan yung mga backslider na mga tao. Si Yahweh ang tunay na Diyos. Kinuha nila tong 850 na propeta at pinagpapatay lahat ni Elijah. Ganito pala katapang pag mali na ang ginagawa ng Haring Ahab. Kailangan mong hindi lang magsalita, kailangan mong may gawin. Amen? So, namatay lahat yun, kaya lang, rumesbak si Jezebel, sabi niya, yari ka sa akin, Elijah. So, tumakas na naman si Elijah at yun, na-depress. Yun yung karugtong na kwento. Na-depress si Elijah dahil napagod. Buti na lang si Lord to the rescue. Si Elijah, kinuha ni Lord sa langit ng buhay. Sahin niya na lang. Then, another one. Sabihin niyo, Old Testament yan eh. New Testament tayo. Sa New Testament, si John the Baptist na kinukonsider din nilang propeta at si Herod na hari, Tetrarch, apat na nahati yung Herod the Great, nahati yung kanyang kingdom sa apat na anak niya. And then, itong isang Herod na to, sabi dito, laging sa Book of Mark nakasulat again and again. Laging pinagsasabihan ni John the Baptist, itong si Herod, King Herod, na bawal yung ginagawa mo. Illegal, immoral. Ano yung ginawa niya? Yung asawa ng kanyang kapatid na si Philip, kinuha niya. So paulit-ulit siyang nire-rebuke ni John the Baptist. Sabi dito, he reproved by him for Herodias, his brother's wife, and for all the evil things. Maliban doon, marami pa siyang ginawang kapalpakan at kasalanan that Herod had done. Added this to them all, and he locked up John in prison. Dahil si John ay lagi siyang sinasabihan, pinakulong niya. Ganun naman, pag may kapangyarihan ka eh. Ang gagawin mo para patahimikin ng mga critics, kasuhan o ikulong. Anong kaso kaya ni John? Libel. Buti na lang, wala pang Facebook noon. So patahimikin ang mga kontrabida. So pinakulong.
And then gusto niyang patayin. Kaya lang, ang taong bayan ay kilala si John na propeta. So takot siya magkarayot, magkagulo, magkaroon ng people's power. Natatakot talaga siya. Kaso one time, birthday niya, sumayaw yung kanyang anak ng asawa niya na inagaw niyang asawa, si Herodias. Yung anak doon, si Salome, ay sumayaw. At ang sabi ng nanay, kasi ang sabi ni King Herod, hingin mo kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. So bumulong yung nanay, si Herodias, hingin mo yung ulo ni John the Baptist. So dahil salita ng hari hindi mo babali, napasubo siya. Pinaputol niya yung ulo ni John the Baptist at nilagay sa plato. At dinala doon ura-urada. So his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. Minsan, yung prophetic calling ng church, minsan o kadalasan, pwedeng buwis buhay ito. Pwedeng makulong ka dito. Pwedeng makasuhan ka ng libel. Okay? Online libel at kung ano-ano pa. Cyber libel. So, pero trabaho natin to. Amen? Trabaho natin to. Dahil kung walang kikibo sa mga haring ito, walang mangyayari. Si Jesus ba gumagawa ng ganon? Yes. The same Herod na nagpapatay sa kanyang pinsan na si John the Baptist, ang tawag ni Jesus sa kanya, pumunta yung mga pare, sabi kay Jesus, lumayo ka dito, papatayin ka ni Herodes, pinatay na nga yung pinsan mo eh. Get away from here, for Herod wants to kill you. And he said to them, go and tell that pox. Alam niyo yung pox? Unclean animals sa batas ng mga Hudyo. Pag tinawag kang pox, insulto yan na malaki sa'yo. Marumi ka, wala kang kwenta. Yun ang ibig sabihin nito. Luko-luko ka. Okay? So ang sabi ni Jesus, sabihin mo sa walang kwentang taong yan, sa maruming taong yan, sa makasalanang taong yang pox na yan, tell that fox, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow. And the third day, I will finish my course. Hindi ako natatakot. Tatrabahuin ko yung dapat kong trabahuin. Kaya nga nung pinagkanulo na siya ni Judas, kinuha ng mga pare, hinarap siya kay Herod. Sabi ni Herod, ang tagal na kitang gustong makita. Maghimala ka nga ngayon. Ito yun. Book of Acts. Hinuli at pinakulong yung 12. Maliban si Judas, may pumalit na si Matias. Lahat ng apostol kulong dahil nangaral patungkol kay Jesus. Nung gabing yon, pumunta yung anghel, binuksan yung kulungan, nakalabas lahat, nakalaya. Pagdating ng mga pare, ba't walang laman ng kulungan? Sabi ng mga tao, nandun sa plaza, nagpipreach sila, doon sa Masinag Market. Nandun lahat sila, nagpipreach. Sabi ng mga pare, paano nangyari yun? Nakakulong yan, nakalak lahat yan. So wala nang tanong-tanong, pinuntahan nila, inaresto ulit. At sabi, binugbog sila, inaresto, and when they had brought them, they set them before the council, and the high priest questioned them, saying, we strictly charge you not to teach in this name. Pinagbawalan na namin kayo, sinaktan na namin kayo, kinulong na namin kayo, na wag na kayo magsasalita patungkol dyan sa Jesus na yan. But you filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us. But Peter and the apostle answered, we must obey God rather than men. Ang susundin namin, Diyos, hindi kayo. Kung sana kayo matino at sinusunod yung tama, susundin namin kayo. Kaso hindi. So sino susundin namin? Diyos. Illegal yung ginawa nyo, immoral yung ginawa nyo, anti-biblical ang ginawa nyo, hindi namin kayo susundin. Diyos ang dapat namin sundin. Maliwanag? Panoorin nyo to, hindi ko pa napanood, pero maraming mga comment. Isa siyang theologian, si Dietrich Bonhoeffer. Magaganda yung mga books niya, malalalim yung kanyang mga turo. May pelikula siya ngayon, patay na to Pastor, Spy, Assassin. Sabi, malupit to, matindi na to Ibang level na to Isa siya sa nagplanong patayin si Hitler nung panahon na yan. German siya. German pastor siya. Nung nakita niya yung kasamaan ni Hitler sa kanyang bansa, sa kanyang bayan, isa siya
sa mga nagplano. Pero hindi ko pa napanood. Alam ko lang yung kwento, pero I need to panoorin nyo mamaya. So, medyo matindi na yung level na yan. No? Hindi ko kayo ini-encourage dyan. So, dito tayo mag-end. Si Jesus lang ang pag-asa ng mundo, hindi mga politician natin. Tama, mali? Politics will not decide. Ano yung kanta natin kanina? God be the solution. Politics will not decide. Politics is not the hope of our nation. Jesus and the church is the hope of our nation. Tayo ang pag-asa ng bansang ito. Hindi sila. Kung pair ang botohan at iboboto natin ang tama, wala silang magagawa. Kung walang dayang magaganap. Okay? So, tayo ang pag-asa ng mundo, tayo ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Tayo na nakakonekta kay Jesus. The church is the conscience of the nation. Tayo ang konsensya ng bansang ito. Pag tayo na nahimik, when the conscience is silent, the nation perish. Ang church, tayo ang konsensya ng bansang ito. Dahil maraming politician walang konsensya. Hindi lang walang puso, wala pang konsensya. Hindi lahat may matitino pa naman. Kaya nga ipag-pray natin yung matitino na sila yung mamuno. Okay? So, hindi pwede tayong manahimik. When the church is silent, the conscience is silent, mapapahamak ng bansang ito. Hindi pwede. Naintindihan nyo? If we want evil to triumph on earth, ito yung version ko, let the church do nothing. Gusto niyo mapahamak ang bansang Pilipinas? Gusto tayong bumaon sa kahirapan, masadlak sa kung saan man, huwag tayo kumibo. Manahimik na lang tayo hanggang magkanda hirap-hirap tayo. Pero kung gusto natin ang Pilipinas ay umayos, kailangan nating magdasal. Kailangan nating bumoto. Okay? Kailangan nating educate yung sarili natin sa kasaysayan ng bansa at magdesisyon ng tama. Hindi based on emotion, hindi based on popularity. Kasi sikat yan, iboto natin. Hindi, kababayan ko yan eh. Wala dyan ang batayan. Mabisaya ka, Mailocano ka, Kapampangan, hindi yan ang basihan. Ang basihan, katotohanan ba? Tama ba? Doon tayo. Ang loyalty natin sa Diyos at ang prinsipyo natin, ito ba ang totoo? Ito ba ang tama? Doon tayo. Kahit kababayan mo pa. Unless partido mo, politician ka, wala akong magagawa doon, exemption to the rules yan. Kaya lang, kagaya ni Nathan, partido niya yun eh. Pero, chinek si David. So tayo po ang asin ng sanlibutan, mga kapatid. We are the light and salt of the earth. Ang trabaho ng salt ay to prevent corruption. Nung panahon na wala pang rep, nung panahon na wala pang freezer, kahit sa bundok ngayon, asin ang kanilang ginagamit para yung mga karne hindi mabulok. Sabi ng Bible, asin tayo ng sanlibutan. Ngayon, kung ang asin ay mawala ng lasa, it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Tayo mga Kristiyano ang magpe-prevent ng corruption. Sa inyong lugar, sa inyong bahay, sa inyong trabaho, kung may nangungupit ng mga stapler dyan at bond paper, hindi dapat kayo kasali doon. Kung may nandadaya ng orasan at nagbabantiklak na mali, hindi kayo dapat kasali. Corruption yan. Ang corruption nagsisimula sa maliit at lumalaki. Pag binigyan ka ng posisyon, lalong lumalaki yung pagkukurap mo. Dito nagsisimula yan, sa maliit. Tayo na mga Kristiyano ang ilaw ng sanlibutan, ang asin. Hindi tayo dapat gumagaya sa ginagawa nila. Ang pagnanakaw ng milyon nagsimula sa pagnanakaw ng piso. Hello? Simulan natin sarili natin. Amen? Hindi tayo sumasali sa corruption, sa mga palagay-lagay. Hindi tayo sumasali doon. Kung nahuli tayo sa traffic, hayaan nyo, magpatigit na lang tayo. Huwag yung, pwede na ba ito, 500? Hindi pwede. Ay, malaki pala yung 500. 200. Iwas abala. Hindi pwede, mga kapatid. Diyan nagsisimula ang malaking korupsyon sa maliit.
Tayo'y asin ng sanlibutan. Mga Kristiyano, asin ng sanlibutan. Yung mga Kristiyano sa politiko na sumablay at compromise, nakakahiya. Mga asin na walang lasa. Anong gagawin sa asin na walang lasa? Apak-apakan. Pag-pray nyo yung mga Christian daw kuno na nasa politika na compromise, na hindi tumatayo sa prinsipyo, nababayaran ng pera, nababayaran ng Blue Rolex 4 million. Pag-pray nyo sila na magsisi, baka hindi makapasok sa langit yung mga yan. Nabibili ang prinsipyo ng salapi. Yung mga politician natin na mga Christian daw kuno, tapos hindi nagpe-perform ng tama, wala nang asin, wala nang lasa. Tayo maging asin kung saan tayo nakalagay. Amen? Dahil dito nagsisimula yan bago makarating doon. Tayo tayong lahat. Let's pray. Meron po ba tayong mga first-timer ngayon? May bago tayo. Ngayon lang naka-attend. Pwede po bang wagayway ang kamay nyo kung meron man? Meron po ba? Baba po kayo dito kung meron. Pagpipray ko kayo, tapos na tayo. Closing prayer po. Okay, mag-alala, hindi ako mangangampanya kanino man. Para tapos tong month na to na walang kampanyahang magaganap at walang politikong lilitaw dito. Si Jesus lang po tayo. I'm just giving you education, how to do it, what to do. Sa darating na eleksyon, bumoto tayong lahat. Kaya yung mga edad 18 ha, magparehistro na kayo. Karapatan natin to. Karapatan natin. Yan. Pero ang pag-asa ng Pilipinas, si Jesus pa rin. Pag-asa ng mundo, si Jesus pa rin. Nagkataon nga lang, nasa state tayo nakatira tayo sa bansang ito, bawat tao sa buong mundo may bansang kinabibilangan na kailangang sumunod sa sistema, pamamaraan ng bansang kanilang kinabibilangan. Hindi tayo mga rebelde na kalabanin yung bansa natin, gobyerno natin, hindi. Hanggat tama yung ginagawa, susunod tayo. Sa mali, hindi tayo susunod. Kailangan nating magpasakop, sabi din ng Biblia, sa mga namumuno. No? Yan yung topic natin next week. So, hindi tayo nagka-campaign dito na magrebelde ito. No. Ang sinasabi ko lang, hindi sila ang pag-asa natin. Hindi sila ang pag-asa ng Pilipinas. Ilang mayor, governor, senador, congressman, president na dumating sa Pilipinas, ganito pa rin tayo. Pero nung dumating si Jesus sa buhay ko, nagbago ang lahat. Si Jesus ang pinaka-the best. Amen? Siya ang pinaka-the best na mag-lead sa buhay natin. Kaya before we close in prayer, I encourage every one of you na gawin yung leader ng buhay nyo si Jesus. Hindi kayo magsisisi. Hindi kayo magkakamali. So let's bow our head, let's close our eyes. Pray po tayo. At sumunod kayo sa panalangin babanggitin ko ng pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ng buhay nyo. Pwede bang itaas natin ang isang kamay natin sa Diyos? Tanda na, Lord, kailangan kita. At sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko. Isa akong makasalanan at wala akong magagawa para iligtas o ayusin ang aking buhay. Panginoon, sa oras na to, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, aking Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Pangunahan mo ko, ikaw ang maghari, ikaw ang leader ng buhay ko mula ngayon. Salamat po sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray, pwede nyo na ibabagin yung mga kamay. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harap. Patunayan mo yung pagiging Diyos at pagiging Ama.
Ikaw ang mabuting Diyos, mabuting Ama, na hindi nagpapabaya, hindi nagkukulang sa iyong mga anak. Lord, mula ngayon, maranasan nila yon sa anumang sitwasyon na meron sila, sa anumang problema na may pinagdadaanan sila, katagpuin mo. Tulungan mo sila, Panginoon. Yakapin mo sila at hayaan mo mapatunayan nila, mabuti ka talagang Diyos. Sa lahat ng nandirito, anuman ang mga pinagdadaan ng sitwasyon, anumang problemang meron kami, dinudulog namin lahat sa iyo. Tulungan mo kami, katagpuin mo kami, sagutin mo yung aming mga dasal, at hayaan mo yung mga may sakit patuloy mong pagalingin, palakasin, Panginoon. Sa buong linggo, maranasan namin ang pagpapala mo, tagumpay sa bawat aspeto ng aming buhay, sa lahat ng aming lakarin at transaksyon. Lord, maluwalhati ka at may taas. At sa aming narinig, magbukas nawa ito ng malinaw, ng kaliwanagan sa aming puso't isip, bukas na isip at puso na i-direct mo sa tamang desisyon. Salamat, Lord. We give you all the praises, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po.